what's up? Welcome back din sa ating channel dito sa Mobs TV. Alright, so ngayon ay pag-uusapan natin mga kababayan. Ito pong masamang nangyari dito kay Barney mga kababayan. Kay Atty. Harry Roque mga kababayan. Grabe, marami pong nagulat dito sa nangyari po sa kanya, no? At talaga namang nakakalungkot mga kababayan, itong nangyari po dito kay Harry Roque mga kababayan, dahil marami po nagulat, no, nung makita po nila itong viral video na to mga kababayan, na kung saan ay kumakalat po, no, sa social media itong video po na ito ni Atty. Harry Roque. Talaga namang nagulat po, no, sa bayan ng Pilipino, no, hindi nila akalain, no, na mangyayari to, no, dito kay Atty. Harry Roque. De, grabe, talagang nagulat po, no, yung ating mga kababayan. Okay, so yan ang ating alamin at pag-uusapan. Pero syempre, bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share, at comment dyan sa comment section. Alright? Okay, so atin pong alamin at pag-usapan, ito pong nangyari dito kay Atty. Harry Roque, yung pong kanyang viral po na video ngayon sa social media, dahil talagang kumakalat po ito ngayon, no, itong video na to ni Atty. Harry Roque, no, sa social media. Okay, so wag na natin patagalin ito at ngayon ay ipapakita ko sa inyo ito pong video na to mga kababayan, no. Talagang magugulat po kayo at hindi ko alam kung ano ang inyong mararamdaman, no, dito sa video na to. Okay, so ito po yan mga kababayan, no, na kung saan ay sumayaw daw si Barney. Tragis na yan. O, eto na, no, panoorin natin tong video na to mga kababayan, no, na talagang ikinagulat, no, ng ating mga kababayan. 'Di ba? Talagang parang halos masuka-suka sa tayo. Okay, so eto na yan mga kababayan, no, talagang parang kung ikaw Pilipino, no, at ito mapapanood mo, parang ikakahiya mong Pilipino ka dahil sa tao na to. Diba? So ito na mga kababayan, panoorin natin itong viral video ni Harry Roque. Grabe to, no? Para tong parang no dito na scandal. Let's go. And that's three. Bangat, bangat, bangat. Grabe, oh. Bangat, bangat, bangat. Bangat, bangat, bangat. Ngiwi, ngiwi, ngiwi. Ngiwi, ngiwi, ngiwi. Ngiwi, ngiwi, ngiwi. Butut, butut, butut. Butut, butut, butut. Butut, butut, butut. Pusutas ikaw ng bayan! Grabe, no? Imaginin mo, dating spokesperson ng Malacanang, tapos sumasayaw po ng ganyan. So, nakakawala po ng dangal at respeto to mga kababayan. No, imagine mo kung paano mo lapastanganin yung ating Pangulong Bongbong Marcos, no, sa iyong ginagawa. No, parang wala na atang hiya talaga sa katawan tong tao na to, hindi na siya nahihiya. No, pero maganda niyan, Barney, uwi ka dito sa Pilipinas. No, kasi ang lakas ng loob niya, no, na gawin 'yan diyan sa ibang bansa, pero ganyan yung ginagawa niya, ganyan yung itinuturo nila, no, do sa mga kababayan natin. Imagine niyo, may mga kababayan tayo diyan, no? At makikita ngayon ng mga dumadaan diyan, ng mga bypassers diyan, no, nasan diyan sila sa kalsada, nakikita sila. Sino ba yung mga yan? Yan yung mga Pilipino, no? So sino nakakahiya? 'Di ba? Hindi lang yung bansa natin na nakakahiya, hindi lang yung mga kababayan na nakakahiya, hindi lang kayo ang nakakahiya. Buong sambayan ng Pilipino ang nakakahiya dahil sa ginagawa mo, Barney. No? Habang ikaw ay nandiyan dyan, nagsasayaw ka dyan, no, inaano mo, baga, tinatarantado mo yung ating Pangulong Bongbong Marcos, nandiyan dyan ka sa ibang bansa, no, ba't hindi ka na lang umuwi dito sa Pilipinas, patunayan mo na wala ang kasalanan. Abogado ka naman eh. Diba? Kung wala kang kasalanan, bakit ka nagtatago dyan, Barney?
Diba? Bakit mo kailangan magtago dyan sa ibang bansa kung talagang magaling kang abogado? Kung sinasabi mong wala kang kasalanan, lahat ng binabato nila sa iyong kaso ay pawang mga imbento lang, pawang mga kasinungalingan lang, bakit hindi ka bumalik sa Pilipinas? Harapin mo yung kaso mo. Bakit nandiyan ka sa ibang bansa at parang nagtatago ka, no, at naghahanap ka pa ng asylum dyan? No, naghahanap ka pa ng protection mo dyan. Diba? Ganun yung ginagawa niya, mga kababayan. No? Kung wala ka talagang koneksyon sa mga pogo, no, dito na nangyari dito sa Pilipinas, yung mga illegal pogo na yan, kung wala ka talagang connection sa kanila, kung hindi mo talaga sila tinulungan, no, bakit ayaw mong harapin? No, sasabihin niya, iniipit siya ng gobyerno. Simple lang yan. E di mas maganda nga, kung nandito ka sa Pilipinas, sinasabi mong iniipit ako ng gobyerno, ilabas mo yung ebidensya mo. No, na hindi ka talaga tumulong dyan sa mga illegal na pogo na yan. Ipaliwanag mo. Hindi. Ang ginawa mo, nandiyan ka sa ibang bansa, dyan ka nagtago, tapos dyan mo babanatan yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Diba? So talagang tama lang yung tawag sa'yo. No, ng mga ibang kababayan natin, akla daw. Diba? Ganun yung mga yung mga tao na hindi kayang humarap eh. Tinatawag na ganun eh, 'di ba? Yung parang walang 'Di ba? No, panoorin uli natin, no. Sinasabi na rin. And a 2, and a 3. Bangat, bangat, bangat. Bangat, bangat, bangat. Bangat, bangat, bangat. Diba? On public, oh. Ayan, nakikita kayo ng mga dumadaan dyan, oh. Hindi ka na nahiya, Barney. Nakakahiya yung ginagawa mo. Nakakahiya ka bilang Pilipino. Oh, pangiwi-ngiwi ka pa dyan, oh. Oh, imagine mo yan, nangiwi-ngiwi ka na dyan. Mas bagay sa'yo. Oh, kuwang-kuwa niya, oh. Mas bagay sa kanya, oh. Oh? Butod, butod, butod. Butod, butod, butod. Butod, butod, butod. Ano ang sigaw ng bayan? Diba? Pinaglalaban ninyo yung dating Pangulong Duterte, nandiyan ka, no, minamak mo yung Pangulo ng Pilipinas. Diba? Pero kung talaga matapang ka, bumalik ka dito sa Pilipinas, harapin mo yung kaso mo. Alam mo mga kababayan, sabi ng ibang kababayan natin, parang may tama na nga to sa pag-iisip. No? Hindi na alam mo yung natin, hindi na normal, no, sa nakikita ko para sa akin opinion ko lang to mga kababayan, hindi na normal sa tingin ko yung ginagawa na to ni Barney, kasi kung titignan ninyo mga kababayan, kung normal ka mag-isip, hindi ka maghahatak ng ibang tao, no, na para gawin yung ganyan. 'Di ba? Kasi parang ipinapahamak mo rin sila eh. 'Di ba? Kung talagang gusto niyang gawin 'yan, hamakin niya yung Pangulong Bongbong Marcos, bakit hindi niya gawin mag-isa? 'Di ba? Kailangan niyang gawin na may mga kasama siya. Kung makikita ninyo palaging ganun, no? Para siyang kung kailan siya may mga kasama, tsaka yung malakas yung loob niya na gawin yung mga ganyang bagay. No, hindi na normal yung mga ganyang klaseng pag-iisip. Parang may something na. No, siguro dala na rin ng depression, no, na nandiyan siya sa ibang bansa. Dala na rin ng depression na hindi siya makauwi sa Pilipinas. No, yung alam mo yung stress, yung pressure ng mga tao, no, na iniisip niya may mga galit sa akin, o baka naman napapaisip siya baka anytime ipategi na siya. Diba? Alam nyo mga kababayan, dahil sa galit ng mga kababayan natin sa ginagawa nito ni Barney, diba? Hindi pa pwedeng hindi niya maisip yung mga bagay na yun eh. Yung parang minsan nag-hallucinate na siya. Diba? O eto po, may ginawa pa siya mga kababayan. No? Panoorin uli natin to. Celebration din. Dahil anong nangyari sa mga kaalyado ni Marcos? Nasaan sila ngayon? Hindi nila alam kung anong isasagot nila. Nasaan? Tinuruan niya pa.
nasa kangkungan. Di ba? Siya pa nagturo. Ibig sabihin, siya parang promotor. Di ba? O hindi naman alam ng mga kasama niya kung ano yung sasabihin eh. Nasaan yung mga alyansa o wala maisagot. O, siya pa nagturo. Di ba? Kitang-kita eh. Nasa kangkungan. Kantakin ninyo. Matapos ng bilyon-bilyones, baka nga trilyones na Grabe, no? Kung baka siya ng amount, no? ayuda para sila'y manalo ang alyansa. Di 5 po ang nahalal sa Senado. Diba? Nakikita niyo yung brainwashing na ginagawa nila. Diba? Nakikita mo kung paano siya bumitaw ng salita. Na lahat na lang nang lalabas sa bibig niya, puro paninira na lang sa gobyerno. Wala nang ibang sasabihin niya. Siguro pagising niya sa umaga, nag-iisip na yan. Baka imbis na babatiin mo ng babati siya ng good morning, ang sasabihin niyan, si PBBM ganito. No? O, paglalabas siya ng pintuan, munang sasabihin niya, bangag, bangag, bangag. Parang ganun na lang. No? Wala nang ibang lalabas sa bibig niyan, kundi yung salitang ganun, puro galit. No? Kaya naaapektuhan na siguro yung pag-iisip niya, no, na puro ganun na lang. Yung kanyang nasasabi, puro galit na lang. Yung nasa puso at isipan niya. Ganun na lang eh. Malala to, delikado to mga kababayan. Baka bigla na lang tundalin minsan, mabalitaan natin, no? Itinakbo na sa ospital. Honestly. No, sobrang galit mo sa tao, mga kababayan, na hindi lang yung isip mo naapektuhan dyan. No, pati yung puso mo. Diba? Baka magulat tayo, naka-wheelchair na rin to, si Harry Roque. No, dahil inatake sa puso, sa sobrang galit niya, sa sobrang stress niya, no? Sobrang galit niya sa Pangulong Bongbong Marcos. Masisisi na naman yan si PBBM na na-wheelchair. No, baka ma-wheelchair si Harry Roque, si PBBM na naman nasisihin nila dyan. Diba? Now, ilan po ang nanggaling sa hanay natin? Well, 5 rin po, pero meron 2 dilawan. Okay, so sinasabi niya 5 sa alyansa, 5 sa hanay nila. Correct me if I'm wrong, no? Inadapt lang po yung 2, di ba? Kasi kumalas eh. Kumalas eh. Ayaw nga nilang i-accept si Villar eh, tsaka si Amy Marcos eh. So, ibig sabihin, 3 lang talaga. So, yung pag-brainwash nila, may depensa yung mga yan. No, sasabihin nila, kaya nga nasa amin yan eh. Kaya nga 5 yan eh. No. Si Villar, mga kababayan, ay pinopromote pa rin ang alyansa. Diba? Ganun yung nangyayari dyan. Ay, kita naman ninyo sa huling, diba? Sa huling mga kampanya eh. Diba, pinopromote pa rin nila si Villar. So, ano mangyayari ngayon? 3:6 yan. 3 sa kanila, 6 sa alyansa. So, kahit anong gawin natin, nagpapalakas lang ng loob to. No, para lang mapalabas na nagpatas o nagpantay. Ba't umiiyak ka? No, ba't umiiyak ka na parang tila baga walang pumasok sa linya ninyo? Sa lineup ninyo? Diba? Galit na galit siya. Anong gusto nyo? Si Kibuloy, iboto? Philip Salvador, iboto? Pero ang ibig sabihin nito, pustahan tayo, hindi rin niya binoto yun. No? Talaga, Philip Salvador, naniniwala kayo? Binoto na ito, Philip Salvador? Ha? Naniniwala kayo, binoto niya yung straight na Duterte? Weh. yung bilyon-bilyon ang ginamit nila pambili ng boto, hindi po sapat yan. Matalino ng Pilipino, kangkungan ka na, Bongbong Marcos. Diba? Sa sobrang talino ng mga Pilipino, hindi rin na iboto lahat yung Duterte. Kangkungan na rin. Kangkungan na rin ang babagsakan mo pagka hindi ka nabigyan ng asylum dyan. Kangkungan ka rin pupulutin. No, akala mo ba ligtas ka na? Ang dami pa rin pumasok Ang damo, nandiyan pa si Hontiveros at mga kakampi ni Hontiveros nakapasok. Ano ka? Diba? Nakapasok ang ang mga kakampi ni Hontiveros. Nandiyan si Bam Aquino, si Kiko Pangilinan. So, mas medyo kinakabahan na sila ngayon. Mas takot na takot sila. Diba?
Mas delikado kayo ngayon sa impeachment ni BP Sara. At pagtago-tago ka na. Diba? So, yan. Ano masasabi nyo dyan, mga babayan? Pa-i-comment sa ibaba ang inyong mga opinion at atin yung pag-usapan. Right? Kita-kits tayo sa ating next video upload. Ito ang inyong Kuya Mobs sa Mobs TV. Peace. I'm out.